po ba kayo mag-alaga ng mga hayop? Naku, ako mahilig ako. Ako hindi. May mga pets ka sa bahay, di ba? Dati, umabot ako sa siyam na aso. Ganun ang kahiligan ko talaga sa mga medyo aso, high no? maintenance na yata yung pag-siyam, ano? Pag-siyam, kaya down to 3 na sila ngayon. Pero mga kapuso, muli paalala po namin, maging responsible, syempre tayo dapat na pet owners at bumili lang sa mga legal na nagbibenta po nito. At yung mga legal lang na bilhin, syempre. Oo naman. Sa Arangke Market po sa Maynila, isinama namin ang Bureau of Animal Industry ng DENR para mag-inspeksyon dahil may ilang pong tindahan roon na illegal na nagbebenta ng mga hayop. Ang operasyon na yan, tunghayan dito sa On-Call Investigation. Sa video ng On-Call sa Arangke Market sa Maynila, makikita ang iba't ibang uri ng hayop na ibinibenta. Tila walang masama sa paghahanap buhay ng mga tindero, pero naku, bukod po sa ahas at alakdan, meron ding ibinibentang sailfin lizard o common lizard at Asian box turtle dito. Ang pagbebenta ng dalawang uri ng hayop na ito, mahigpit na ipinagbabawal ng animal welfare. Ang mga pagong, parang sardinas na patong-patong sa kanilang hawla. At ang common lizard, hayan at walang kamalay-malay dahil sa inilagay umano na formalin ng tindero. Upang mabigyang linaw ang pagbebenta ng ganitong klase ng mga hayop, aming ipinakita sa Bureau of Animal Industry o BAI ang aming video. Ito ang kalabas kasi yung kung tayo nandun, wala naman yan. Hindi, birds lang actually. Kaya lang nakatago sila. Dapat may sa water sila eh. Sa water dapat sila. Hindi siya sa cage na ganyan. Hindi siya cage. Kasi kami makakapagod. Overcrowding. Ang kalimitan mga violations nila nga dyan, overcrowding. At saka yung mga hindi nga na laging may walang tubig, gano'n. And even may mga nagreklamo pa nga dyan na mga after a day or two na nabili nila nangamamatay. Sinita rin ng BAI ang di umano'y paglalagay ng formalin sa hayop. Yung formalin talaga, poisonous yan. Makakarindi sa kanya sa hindi tama na nilalagyan ng formalin ang buhay na hayop. Ang patay na hayop lang ang nilalagyan ng formalin to preserve it. Nakapaloob sa Administrative Order No. 12 ng Animal Welfare Act ang karapatan ng mga hayop. Ilan sa mga ito, ang kalayaan mula sa pagkauhaw, gutom at malnutrisyon, kalayaan mula sa pisikal na paghihirap, pinsala at sakit, at kalayaan mula sa takot at pagkabalisa. Sa napanood ng BAI, agad silang nagsagawa ng inspeksyon sa Arangke Market. Ayon sa aming informant, ang mamang ito na nakaubing t-shirt ang siyang naglabas ng mga hayop. Nang makita ang mga otoridad, nagdahilan siya na tatawagin lamang daw niya ang may-ari ng tindahan. Ay, ito, iniwan lang to kasi isa lang. Sino ba nang may-ari? Pero makalipas ang ilang minuto, wala pa rin may-ari ng tindahan ang humarap sa amin. Maya-maya pa'y lumabas na ang may-ari, ngunit todo tanggi ito nang makita ang common lizard sa kanyang pwesto. Ay, kailangan natin ng prueba na kayo po ay naka-register din sa ano. Yun na ako sir, ito lang po tinda ko eh. Eh, bakit may dito po? Ano ko nga po, baka meron nang naglagay dyan. Siyempre hindi naman ako nagtitinda ng exotic eh. Siyempre pinagbawal nyo na dati yan. Nag-meeting nga po. Alam niyo naman palang bawal yan, sir. Bakit mayroon nga ho kayo niyan sa inyong pwesto? Kanino po ba ito? Wala naman ako sir ang tinda nyo eh. Ay, ba't mayroon dito? Kasi na ba yung kinuha namin, yung taong nandito kanina? Yung may itim na ano? Ayun yung kanino ba yan? Sa amin sir. Ay, ano bang tinda ninyo? Ito lang po sir. Ay, bakit may ganito? May Ako ano? nga po alam, bakit meron mo yan eh. Bakit kasi bawal po ito. Bawal po ito. Sir, imposible naman hong hindi nyo alam na mayroon ganyang klase ng hayop sa inyong pwesto. Dahil sa aming surveillance, dyan din ho sa pwesto ninyo nakalagay ang mga hayop na inyong itinatanggi. Ngayon po na dapat ano po ninyo yun, ibigay nyo po sa amin. Kasi pag hindi nyo binigay yun, obliga ko kaming kunin lahat yung ano ninyo dito. Pasensya ako, hindi na alam, hindi ko So, sino po itong naglagay na ito? Kasi kung masarami ng dicer dito, baka nagbebenta kaya nilagay lang yan para sabay tumakbo. Sunod naming pinuntahan ang nagbebenta ng Asian box turtle. Nakabalot ang lalagyan nito na tila may tinatago ang tindera.
At nang buksan, tumambad sa amin ang patong-patong na pagong na tila natutuyo na. Siguro po kung ano po namin to. Wala po tayong kan, ma'am, kasi ito po yung Tawad lang po, ngayon lang po, dinala lang po yung taga, Laguna. Sino pong may-ari? Taga Laguna. Pwede po bang malaman natin kung sino yung may-ari na yan? Kasi bawal po yan, ma'am. At gaya ng kaninang na-inspeksyon ng mga otoridad, todo tanggarin itong si ate. Ma'am, ito po kasi ay saklaw din ng Bureau of Animal Industry at ganun din po sa Department of Environment and Natural Resources. So, hinahanapan po namin kayo ng permit regarding po dito sa mga turtle na to na ito po yung bawal talaga na ibenta. Meron po ba kayong concern, ma'am? Kasi ang sa atin po ay... Ngayon lang po ako nagkakaroon hindi na po namin tuturn over na po niyo sa amin. Kasi kung ano po, dadalhin na po namin ito. Alagaan niyo na po. Hindi po, Walang nagawa ang tindera kundi isurrender ang mga pagong sa mga otoridad dahil wala siyang maipakitang permit. Regalo ko na nga may interview pa. Pero ma'am, ano po ang reaction po niyo? Ito nga kasi pinakiusap lang, pinalagay lang. Ngayon lang naman to. Hindi naman na to. Dati wala naman ang tinda nito Kaya lang, nakiusap lang yung taga Laguna, kaibigan ko. Kasi alaga niya to. Pero alam niyo po bawal po magbebenta? Hindi masyado. Hindi naman kasi ito masyadong bawal. Hindi ka mukha nung ibang paubos na. Ito na, padami ng padami. Ang mga nakumpiskang hayop gaya ng common lizard at mga pagong ay ito-turn over sa Department of Environment and Natural Resources. hindi nakuha ng may-ari kasi umalis nga. So, kinukumpiska natin yon. Itong kumpiskadong ito, dadalhin natin sa Department of Environment and Natural Resources. Then, yung pangalawa nating nakumpiska, ito yung turtle. Ito rin ay isang bawal din na dapat ay hindi nila binibenta. Ito ay inaalagaan. Kaya payo ng BAI sa mga nagtitinda ng hayop, sumunod sa tamang proseso. Iwasang magtinda ng mga endangered animals. Kung magtitinda ng exotic at domesticated animals, siguraduhin may kaukulang permit mula sa DENR, BAI at local government. Sa ganitong paraan, mapapangalagaan hindi lamang ang inyong negosyo, maging ang mga hayop na inyong ibinibenta. Samantala, maraming salamat sa BAI sa inyong mabilis na pag-aksyon.